Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules. The Wonder Food Supplement. Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce. This time check is brought to you by United Home Kidulets, chewable paracetamol and candy flavors. Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galasio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Naghanap og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul, hinta na gyud akong gibati. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Ako si Radyoman Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Didings Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan ug Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag og pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. Zen Living Testimonies. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis, usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa. Na landing ko ospital gid at lugos ko ginhawa nung pa sa doktor. Mulala ako ang acute gastritis. Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule, siya natabangan. Salamat kay na atong Sid Kugon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotungaw. Living Testimonies. Zen Living Testimonies. Ang Sad Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagpubos sa imong high blood pressure. Ako, puriba ko ana, ang Kalin Panyawan Coffee, akong gini-maintain kay high blood ako, lasang tila, kay mababa man ang imong lipid. Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sad Marketing, ang Sad Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan. Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na siya. Jaime Verano. Living Testimonies. Zen Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon. Ako nga tawag na Igwaiter, po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko, o niya, kay tinuol magig siya di ay. Ang Sad Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level. Paghikas niya siya tutunan, wala naman. Living Testimonies. Mga higala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tablia. Sa kaumutong kalami, walay mudili, sa Don Pepe nga tablia, kini mao'y paborito. Mag Don Pepe. Don Pepe Tablia! Sarap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka! Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, na ay vitamin D3 pa ka. Camel, sukang puti, sasuan mo alam mo. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sasuan mo palami. Camel,
Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip ko sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila ka adlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak diya ayo pasagdi na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay. Punuin mo ng siya, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutritional. Makabuhay, masaganang malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, papapal ang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Ahoy! Kidney Care time! Perhesyo ning magpa-dialysis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care? Ako si Loloy taga Danau, 50 ang edad. Tulo na kabuan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care. Nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly. Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa. Pagbasa sa ikasyam na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1 hanggang 41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugod sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. Hindi ba yan ang pulubing bulag? Sumagot ang ilan. Yan nga, sabi naman ng iba. Hindi, kamukha lang. Kaya't nagsalita pa ang dating bulag. Ako nga po yun. Paano ka nakakita? Tanong nila. Sumagot siya. Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga pariseyo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga ng gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga pariseyo kung paano siya nakakita kaya't sinabi niya sa kanila. Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako.
Ang sabi ng ilang pariseyo, di maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa? Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, at ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling niya ang iyong mga mata. Isa siyang propeta, sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y pinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang. Anak nga namin siya at siya'y pinanganak ng bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili. Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong iyon ay makasalanan. Sumagot siya, hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa'yo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata? Tanong nila. Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya? At siya kanilang minura. Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki. Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi nyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos. Sumagot sila. Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga pariseyo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo nga'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos.